Lord, purihin ka at sambahin ka. Inangkin ko namin ngayon, O Diyos, Lord, ang kompleto kagalingan ng Ama. Hallelujah. Nawa, dalangin ko, Panginoon, hindi po matuloy ang operasyon, Panginoon, magpusogan. Unawin mo ang karamdaman, Panginoon. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. The power of your Spirit, O Lord. Hallelujah. 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 Kumilos ka, Panginoon. Salamat po, Ama. Maging sa mga salita mo ngayon, ikaw din po ang kumilos at pangunang Panginoon, Lord, sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ng Pagila, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong buksan ang muling bahagi ng ating pong serye, mga kapatid. Hallelujah. First Peter, or 2 Peter chapter 1, verse 7. And to godliness, brotherly kindness, and the brotherly kindness, charity. So, kaya ako sinabing last time, mga kapatid, similar lang po sila. Brotherly kindness, or loving the brethren. Hallelujah. Mga kaupatan, mga kapatid. So, next, ang ating tema, mga kapatid, kabayaan natin Ministering Spirit. Pag-usapan natin yung mga Espiritu na Ministeryo. Katuwang, aid, katulong, mga kapatid. At ito natin malaman puri ng isang aid sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ngayon, may mga nakikita tayo kami nagliliparan. Kaya pag-aralan natin based on the Bible para kasama nag-prepare para maunawaan natin ano yung mga ministry experience mga kapatid. By next week yun, or next month yun. Ano yung mabit sa 25. Tama, next month. July na mga kapatid. Hallelujah. So ito na yung last ngayon sa ating pag-aaral mga kapatid. Ito, mahalaga talaga loving the brethren, pagmamahal sa bawat kapatid. Isa ito sa aspeto ng paglago po natin bilang mga mananampalataya. Amen. Hindi po tayo lalago kung hindi tayo marunong magmahal. At ang isa sa pinakamahalagang mamahalin natin, kaaway natin. Hirap na lang. Kaya talagang matutunan yun eh. Kasi isa sa pinakamahalagang mamahalin mo, hindi yung kaibig-ibig, kundi yung hindi kaibig-ibig. Mahalin mo ba yung kaibig-ibig? Hindi, yung hindi kaibig-ibig, yung dapat. Kaya nga, ito yung maganda mga kapatid. Sabi nga, kanina na pag-usapan namin yung doktrina. Okay, malaman mo man ang maraming doktrina, pero kung wala ka rin pag-ibig sa kapwa mo, wala rin mga kapatid. Hindi nga nagpapatawag na ng pastor, brother lang, pero kung makapagsalita sa kapwa, gano'n na lang mga kapatid. Kung mga pagmura sa kapwa, gano'n na lang. So, magulo ka pa ng doktrina kung hindi mo rin maiwasan na magsalita ng masama sa kapwa mo, hindi mo rin maiwasan ang paggawa ng masama katulad nga nung dating kapatiran natin sa Quezon, naglipat ng dating daan. Dati namamansin, ngayon hindi na namamansin. Yun yung maganda na tutunan. Diba? Dati, nung nasa atin, ang galing mamansin, kahit saan ka makita sa kalsada, ngayon hindi na namamansin, yung mga ko na lang, nakita yung kapatid. Hindi ko alam kung anong problema, o yung ba yung turo, yung ba yung indoctrination, yun ba yung aral, mga kapatid. Kaya nga, wala doon sa doktrina. Kaya sinabi, diba, sa 1 Corinthians chapter 13, makapagsalita ka man ng lahat ng wika, malaman mo man ang lahat ng mga hula, kung wala kang pag-ibig, para ka lang batinaw na umalingaw mo. Ang ibig sabihin doon, pag-ibig ko na sa Diyos. Amen. Diba? Pagkamahal mo ang Diyos, meron talaga pagbabago na nangyari sa buhay. Meron talagang maayos mga kapatid na nahihito mo. Hindi ka magsasalita ng masama sa kapwa mo. Hindi mo mumurahin yung kapwa mo. So, yan ba yung sinasabing full of knowledge, mga kapatid?
pero kung makapagsalita sa kapwa, ganun lang. Kaya nga, mahalaga ang mga kapatid, parang tingin natin isang simpleng aral lang, pero napakahalaga, marami pang hindi nakakarating dito. Kahit sa mga born-again believers, marami pa rin ang hindi nakakarating sa salitang pagmamahal sa kanyang kapwa, or pagmamahal, or loving the brethren. Isa ito mga kapatid, sa paglago, hallelujah, sa kaalaman natin sa ating Panginoon Jesucristo. Isa itong aspeto para mag-increase yung kaalaman, mga kapatid, makontrol ang anumang passions or desires, mga kapatid, sa sarili, kayang pasanin ang anumang lahat ng kanyang pagsubukan sa buhay. Hallelujah. Ang importante lang, meron tayong talagang tinitingnan or pinupukusan na mga salita ng Panginoon. At hindi lang tayo full of knowledge about the Word of God, ini-apply natin. Kasi mahirap yun. Alam mo, kahit walang ilaw, mabasa mo ang Bible, sabi naman mo. Kahit walang ilaw, kayang memorize ng Bible, mga kapatid, basahin. Full of knowledge ka, mga kapatid, sa salita ng Diyos, pero hindi mo i-apply ito sa kapwa mo, it's useless. It's nothing in the sight of God. Amen. Kasi kailangan i-apply. I-apply mo. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, kung ang isang tao nakaranas ng totoong kaalaman sa salita ng Panginoon, hindi siya pwedeng manira na sa kanya. Amen. Hindi na niya pwedeng siraan pa, mga kapatid. Okay, kung malamig ka, kami hindi. It's up to us kung hindi tayo malamig. Pero kung siraan mo, anuhin mo, mga kapatid, wala yun sa sulat ng Panginoon na everybody say amen? Amen. Kasi gusto makita ng Panginoon, nakafocus ka sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, nakafocus ka rin sa iyong sarili para i-apply ito, ipakita ito sa mga tao. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, that ye may see your good works. Amen. Hindi sinabi that ye may see your bad works. That ye may see your good works, mabubuting gawa. So, ibig sabihin, nais ang Panginoon makita sa mga tao na kanyang mga tinawag, yung mabubuting gawa, yung pagbabago talaga. Amen. Yung makikita yung tamang pagbabago sa mga tao. Kaya nga, that ye may see your good works, ipakita yung mga Mabubuti. mabubuting gawa, mga kapatid. Para, sabi nga, last week, ma-please natin ang Panginoon. Ha? Useless ang katawagan ng pag-iisang Kristiyano. Useless ang katawagan ng pag-iisang born-again Christian. Useless ang katawagan ng pagkatawagan ng dating daan. Useless ang katawagan ng ika-iglesia ni Cristo kung hindi nakita sa iyo ang pagbabago. Amen. Amen. At isa sa pinaka-importante, mga kapatid, ay yung mahalin ang iyong kapwa. Or loving the brethren. Ang tinutukoy dito, hindi lamang sa loob, maging sa labas. Hindi lamang, mga kapatid, sa loob. Importante sa loob, importante rin yung sa labas, mga kapatid. Kasi, ano yun eh, aral ng Panginoon eh. Sabi nga, if you love me, you must obey my commandments. John chapter 14, verse 15. You must follow my commandments. Sundin mo. So, ang ating Panginoon ang nagpakita ng perfect example regarding sa pagmamahal sa tao. Siya talaga, mga kapatid. Amen. Amen? Hallelujah. So, ang definition ng brotherly kindness, mga kapatid, ang Greek word is Philadelphia. Pag sinabing Philadelphia, Phileo means love. Then, Adelphos means brother. Kaya nga, Philadelphia, or loving the brethren, or to love our brothers and sisters, especially in Christ. Amen. Amen. At ginamit ito, mga kapatid ng Panginoon, hallelujah, sa bagong tipan. At maging sa bagong tipan, mga kapatid, na gusto ng Panginoon na ipakita talaga yung magalingan, yung virtue, i-display talaga ng bawat Kristiyano sa lahat ng mga tao. Basahin natin ang Hebreo. Hebreo chapter 13.
Verse 1, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag niyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Kapatid, taga-ibang lupa. O, pero ang tinutukoy dito taga-ibang lupa, ibang ano? Ibang, sabihin natin. Ibang paniniwala. Ibang Church. paniniwala. Kaya mali ko talaga yung sinabi. Mahal naman. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapapuloy ng mga angin. So, dapat ganun din eh. Kaya nga dapat matutunan talaga ito sa lahat ng churches. Sila rin matuto dapat. Kaya nga tayo, sabi ko nga sa atin, ang sa ating, sa katayuan natin, sundin natin, ipamuhay natin, gawin natin, i-apply natin. Kasi yun yung nararapat. Para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Paano ka maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon kung ang bagay na ito hindi mo magawa sa kapwa mo? You keep on worshiping, sumasakta ka, naglilingkod ka, every Sunday ka pupunta sa church, pero hindi ka marunong makipagbati sa kaaway mo. Hindi ka marunong magpatawad sa kaaway mo. Hindi ka marunong umunawa, mga kapatid. So walang saysay ang pagsamba. Kasi walang gawa. Faith without works is patay. Ha? Ang pananampalataya na walang kalapit na gawa ay patay. Kaya nga ito yung dapat matutunan talaga sa lahat daw ng churches. Kaya kinausap ng Panginoon sa 7 churches, di ba? Na hindi talaga mawala, mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos. Kasi pagka umibig ang tao sa Diyos, ay ibigin niya ang kanyang kapwa. Kaya ang daming mga reliyon, ang daming churches ngayon, mga kapatid. Eh, may pag-ibig ba sila sa kapwa nila? Pumapatay nga. May pag-ibig ba sila sa kanilang kapwa? Eh, pinapatira nila ng droga. Sabi nila, Philippines is a Christian nation. O Kristiyano ang nire Kristiyano. Paano masabi mo ang Kristiyano? Diba? Kristiyano yung manluloko. Ang niloko, Kristiyano eh. Diba? So wala. Paano natin masabi talaga na ang bansa o ang mga tao sa bansang ito ay magiging Kristiyano? Eh, kailangan talaga sumunod sa salita. Amen. Para magiging totoong Kristiyano. Kasi, hindi naman talaga magiging totoong Kristiyano. Kasi doon mo, sinasabi, ang mapalad ang bansang ito dahil maraming Kristiyano. Puro Kristiyano. Pero yung pinagpapatay sa loob ng simbahan, Kristiyano, ang pumatay, Kristiyano din daw. Walang pag-ibig. Kasi pagka mayroong pag-ibig, hindi mo sakta ng kapwa mo. Kung ikaw isang membro ng Iglesia ng Panginoon, hindi ka manakit sa kapwa mo. Hindi mo lahitin ang kapwa mo, hindi mo murahin ang kapwa mo. Yan yung totoong pag-ibig. Amen ba, mga kapatid? Amen. Eh kahit na nga may kakulangan siya, mga kapatid, hindi mo nga siya pwede husgahan. Kung sabihin natin siya, mga kapatid ko, biyo-biyo, mga kapatid ko, ang kanyang utak, hindi mo rin siya pwede sabihan po, mga kapatid. Tapos tulungan mo, bakit? Yun yung pagmamahal. Tama yun eh. Amen ba, mga kapatid? Amen. Malinaw yun. Para mag-increase na patuloy pa ang pag-ibig na tinuturo ng Panginoon, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9. Datapwat tungkol sa pag-ibig ang kapatid, ay hindi nyo kailangan na kayo sulatan ng sinuman. Sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isa't isa. So, hindi na raw kailangan pang sulatan tayo, hindi na kailangan pang pangaralan pa tayo. Kasi mayroon ng salita ng Diyos na tuturo sa atin. Sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang ganyan sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia, ngunit ang inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo lalo't pagsipanagana. Saan? Sa pag-ibig, mga kapatid. Amen. Kaya, ipinapractice lang natin. Ipinapractice natin ito kasi ito yung pinakamahalaga utos ng Panginoon. Ang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, sa totoo lang, pagka ang lahat, mga kapatid ko, natututong umibig talaga, wala namang kagulo ng Pilipinas. Hindi na kailangan pa ng bansang muro, ano ba yun, tawag ito? Yung
Islamic, freedom, o BBN. kalayaan. Wala BBN. na kung si Jesus Christ talaga nakasentro sa lahat ng pag-uusap. Yes. Pero hindi nga kasi nga, may mga self-ambition, may mga self-desire.